Hello guys, I just want to share my journey of my I-130 CR1 spousal visa. Okay, so I'm gonna start with the filing. So nag-start po ako ng filing. We filed my I-130 December 18, 2024. And then umuwi po ako dito sa Pilipinas. I was in Korea when we filed the I-130. And then, umuwi ako dito. Dito ko na rin in-address yung consular interview ko. So, para wala na akong isipin pa. So, by the way, isa po akong asawa ng active military service. So, yung asawa ko is sundalo po siya, US Army po siya, and active po siya. So, umuwi po ako dito. And then, 1 month, 2 months, wala talaga ako na-update, wala akong nakikitang improvement sa I-130 ko. So parang sabi ko, ano na kaya, kailan kayo ma-approve? Kasi mostly sa mga nag-apply ng mga asawa ng US Army, ang bilis lang talaga nilang na-approve. I had one friend, she just waited for 4 months. 4 months, yung approximate waiting niya, kasama na doon yung paglipad niya sa States. So, overall, wala lang 1 month, na-approve na agad yung US visa niya. At asawa din siya ng Army, and active duty din yung asawa niya, like mine. So, parang ako noong time na yun, parang ako din kaya, nag-iisip din ako na parang ma-approve din kaya ako ng mabilis or something like that. Niisip ko na talagang worry ako, tapos sobrang bored na ako dito sa Pilipinas na parang sabi ko, ano ba? So, ano yung gawin ko? So, nabubuksan ko kasi yung account ng asawa ko sa USCIS. So, nakakapag-explore ako while my husband is busy at work. So, I don't wanna just rely on him like all of it. I wanna explore, I wanna do it too because even I'm a beneficiary, I'm allowed to do something on that profile too because that's my I-130, that's my case, and that's my name, I own that. The account, I don't own the account, but it's my name, right? So, I'm the beneficiary, so we own the account, so something like that. So, sabi ko, ako na, bahala na. So, naano ko na siya, yung parang nagkakalkal na ako, ano bang pwede kong gawin, sabi ganyan. So, naisip ko, within the 2 months talagang sobrang sobrang bored na ako. So, ginawa ko, pa-expedite ako kasi lagi nilang sinasabi, pwede daw magpa-expedite. I-try ko, why not? What if we can meet the requirements from the USCIS, diba? Parang ganon, niisip ko na, what if we can? So, if we can't, then it's okay. But at least we tried. So, parang ganon ang isip ko. Nagpa-positive think lang talaga ako that time. So, ginawa ko, nag-message kami doon, nag-message ako sa yung inbox ng profile ng asawa ko. Yan, nag-explore ko doon. Yeah, dear USCIS, ganyan. Tapos nilagay ko lang yung receipt number kasi receipt number pa lang ang meron, 'di ba? So, nilagay ang receipt number. So, sinabi ko doon na we want to expedite our I-130. Yeah, so we file this, blah, 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 blah. So, automatic naman yung lalabas sa kanila. And within 12 hours, nagre-reply naman ng USCIS sa message na yon. At hindi pa ako nakontento. Talagang, binabag ko talaga si Emma. The chat booth over there, merong chat booth doon eh. So, babag mo sila until they're gonna refer you to the live agent, which you can really actually talk or you can really actually ask questions about your form I-130. Whatever problem you have, you can really actually talk. Kasi it's hard for us to call the USCIS contact number. I don't know what's the problem, but my husband, he's in Korea, and then the Korean SIM card, there's always like problem. And I'm now in the Philippines, which is I cannot call also. I don't know what's the problem, but both of us, it's not working to call. So we don't have a choice just to like send them multiple messages, something like that, and bug them all the time. So that's all we could do that time. And then hindi ako sumuko. Talagang, yeah, we can do this, what if.
And then, so nag-reply ngayon si USCIS sa aming request na we want to expedite our Form I-130. Nag-reply siya doon, sabi niya, okay, this is what you need to do. Submit these requirements. So, ngayon, ang requirements na pinapasubmit ng USCIS sa amin, kasi nag-approve sila sa expedite ko, so it means expedite for my I-130 approved. Meaning, inalaw nila yung case ko or ako na mag-submit ng mga evidence na bakit ako magpapa-expedite. What is do I have a strong or a big reason or very important reason na para makapagpa-expedite ako? Parang gusto nilang i-prove, I need to prove, gusto nilang malaman na okay ba ako sa expedite. So, tinry ko. So, ang pinasa ng asawa ko at ako, yung ano namin, yung mga photos namin. So, ang una namin, ginawa ganito. Meron naman nagsend ako ng orders, sinend namin yung orders ng asawa ko, military orders, which is, nandun talaga dapat ang name ng spouse is an independent, dependent sa ating husband. And nakalagay dun sa orders na we're allowed to travel kasi dependents nga tayo ng husband natin, because that time my husband is moving to Colorado. He is in Korea. He's in Korea, so moving for a week, going to Colorado. Next station niya yon. So, hinabol niya na malagay ako sa orders niya. And then, sinend namin yung ID, which is, meron tayong tinatawag na military ID na ito. Hindi ko na ipakita. Pero, this is our military ID. Spouse military ID yan. Sinend ko din yan back to back. Front and back. And then, yung sa DEERS ng papers, bago tayo makuha nito, kailangan ilalagay muna tayo ng husband natin sa DEERS nila para makakuha tayo ng CAC. Itong ID na to, which is pag-aari ng US government. So, yan. Tapos, marriage certificate. Tapos, affidavit of friends. So, this is very important, guys, no? Kasi yung affidavit of friends, kinahanap talaga ng USCIS to prove them that me and my husband have the genuine relationship, which is yun yung na dapat nagsama talaga kami before we filed our my I-130. So yun yung gusto nilang gusto nilang talagang ma-prove natin. So nangyari, so sinend namin yun. Tapos yung collage na mga photos namin, ang ginawa ko kasi very very wrong. So inedit ko lang siya, nilagyan ko ng date, nilagyan ko ng place, which is talagang hindi nila tinanggap. Kasi pwede mo kasing i-edit yun. So, yung asawa ko, sobrang talino niya. Sabi niya, what if, huwag natin gawin to kasi unconvincing, hindi nakaka-convince. Sabi ko, sige, what we gonna do, babe? I said like that. So, I asked him. And then, he have the brilliant idea saying like, oh, the most effective and convincing is you have to take a screenshot from the social media post. Which is tama naman talaga kasi yung doon sa social media post natin kasi mahilig ako mag-post, no? Sa Instagram, sa Facebook, mayroon dong date, which is hindi natin mai-edit yon. So, convincing yon para sa USCIS na, ito, tama talaga to, which hindi natin inedit yung ang date nito. So, valid siya. So, yun ang nangyari. So, almost, nandun na kami, malapit na kami. Pero alam mo, muntik na akong ma-deny, nag-send sila ng NOID. NOID means like, notice of intent to deny. So parang sabi ko, madi-deny na ako. So yun nga, nagka-brilliant idea yung husband ko saying that we need to take a screenshot from our social media photos. So yun talaga ginawa namin. And then, yung affidavit of friends na kailangan may isa tayong friend or more na maggawa ng papers na nagsasabi na magta-type ka lang doon, computer mo, sasabihin ng friends mo na, they have a real relationship, I was there when they got married, I was there, blah blah blah, we hung out, I was there. So it's like a witness of our relationship. So ganun din, yun yung affidavit of friends. Tapos kailangan naka-notary yun. So pupunta ka lang sa lawyer, papanotary mo yon sa
Sa base kasi libre yon, pero pag magpapanotary ka outside, so may bayad yon. Pero hindi ko lang alam kung magkano bayad, pero hindi naman siguro gaano kalaki. Basta yun ang mga naging requirements ko for my expedite. Tapos, yun nga, ginawa na naman ng asawa ko, no? So, sobrang daming nung mga nangyari update doon. From the beginning, from December 18 to 2000, December 18, 2024, until now, April 3, 2025. So, kahapon lang po, actually hindi ko siya na-notice kasi nakatulog ako, pero may feeling ako, I got the feeling that parang may mangyayaring maganda because I was already waiting, we were already waiting for the result if our expedite is already approved or my I-130 form or I-130 case will get approved. So, nakatulog ako, pagising ko kanina, boom, nakita ko kaagad action so the USIC taken action of your case. So, ang bilis kong tapos naghang pa yung hanggang pa yung computer. But, bumungad sa'yo talaga. Talagang mutang-muta pa ako eh. Nagpungas-pungas pa ako. Then what? Case approved. So, I was so happy, guys. Until today, I can't move forward from my happiness. No, until now, I'm still overwhelmed na parang, thank God, how you really have to trust the process, believe in God, do your best, and don't just wait. If you could do much better, then do it. Do your best lang talaga, and don't listen to negative advice. Don't listen to other experience because they have their own experience, they have their own life, and you have your own too. Yun lang ang natutunan ko talaga, lesson learned talaga, and sundin mo kung ano yung tama. Yeah, just follow whatever you feel that it's right. Follow it. Don't listen to them. Ganun lang talaga. And always pray to God kasi if it's your time, it's already your time. Just feel the moment, the process, and everything. That's all I could say, guys. That's my advice. So yeah, yan po ang aking journey ng aking I-130 and got approved yesterday. Bye! Thanks for watching.